Sa paglipas ng mga siglo, ang ilang mga uso sa moda at mga taga-disenyo ay gumanap ng papel sa paglaban para sa mga karapatan ng kababaihan. Ang moda ay hindi lamang ginawa upang pagandahin ang mga kababaihan, kundi pati na rin upang bigyan sila ng katiyakan, bigyan sila ng kumpiyansa, at hayaan silang ipagmalaki ang kanilang sarili. Madalas, ang industriya ng moda ay itinuturo dahil sa mababaw nitong panig at mahigpit na mga utos nito. Ang mga pangunahing uso na dapat sundin ay ang mga preno sa kalayaan at emansipasyon ng mga kababaihan. Ang korset o iba pang mahigpit na aksesorya ay nagmarka sa kolektibong imahinasyon. Ang mga damit na ito ay humahadlang sa katawan ng kababaihan. Ang mga moda noong mga nakaraang siglo ay naglimita sa kanilang kaginhawahan at kanilang mga paggalaw. Sa mga nakaraang taon, ang representasyon ng pagkalalaki at pagkababae ay naghalo-halo. Ang mga kalalakihan at kababaihan ay gumaganti sa mga utos ng lipunan sa pamamagitan ng moda. Ang mga koleksyon ng unisex ay dumarami. Sa parehong paraan, ang mga tanong ng pagkakaiba-iba ay lumitaw sa mga debate nitong mga nakaraang taon. Ngayon, may posibilidad tayong iakma ang mga hugis at materyales sa lahat ng katawan. Binabaligtad ng mga taga-disenyo ang mga kodigo at ginagawa itong nakikitang mga anyo ng lahat ng uri ng katawan. Kasabay ng mga kilusang panlipunan at feminista, pinalaya ng mga taga-disenyo ng moda ang mga dress code upang isulong ang mga karapatan ng kababaihan. Ang mga mahahalagang piraso tulad ng miniskirt ay naging matibay na simbolo ng emansipasyon ng kababaihan. Sa makatuwid, ang moda ay may mahalagang papel na ginagampanan. Ito ay isang kasangkapan upang labanan ang mga sinaunang pananaw ng kababaihan. Ang mga mahahalagang piraso tulad ng miniskirt ay naging matibay na simbolo ng emansipasyon ng kababaihan. Ang moda ay may mahalagang papel na ginagampanan. Ito ay isang kasangkapan upang labanan ang mga sinaunang at mapang-uri na pananaw ng mga katawan. Ang moda ay isang refleksyon ng pagkakakilanlan, isang wikang nagsasalita bago pa man magpalitan ng anumang salita, at isang canvas kung saan nabubuhay ang kumpiyansa. Binibigyan ng moda ang mga kababaihan ng pahintulot na kumuha ng espasyo sa isang mundong madalas na humihiling sa kanila na lumiit. Pinapayagan sila nitong ipagdiwang ang kanilang sariling katangian. Hinihikayat sila nitong ipakita ang kanilang kagandahan ng walang paghingi ng tawad. Ang emosyonal na pagbabagong ito ay isa sa pinakamalakas na anyo ng pagbibigay kapangyarihan dahil dumadaloy ito sa bawat iba pang bahagi ng kanilang buhay. Kapag maganda ang pakiramdam ng isang babae, mas mahusay siyang nakikipagnegosasyon. Nangunguna siya ng may katiyakan. Nagsasalita siya ng may kailanawan. Ang moda ay nagdadala ng mga kwento, tradisyon, at pamana na malalim na nakaugat sa ating kultura. Ang pagsusuot ng mga piyesang inspirasyon ng kultura ay isang paraan ng pagbawi ng pagkakakilanlan at pagpapalakas ng pagmamalaki. Ang bawat pagpili ng tela, pagpili ng kulay, at silweta ay nagiging paalala kung saan sila nanggaling at kung saan sila patungo. Ang koneksyong kultural na ito ay nagbibigay kapangyarihan sa mga kababaihan sa pamamagitan ng pagpapaalala sa kanila ng kanilang lakas. Pinapanatili rin ito ang mga tradisyon para manahin ng mga nakababatang henerasyon. Ang fashion ay nagiging tulay sa pagitan ng nakaraan at hinaharap.